Ako'y guro, asawa, at ina. Isang babae, pupol ng pabango, pulbos at seda, kaulayaw ng batya, kaldero at kama. Napagod yata ako't ng hinawa, nagsikap mangibang lupa. Iyot-iyon din ang lalaking umuupo sa kabisera. Nagbabasa ng dyaryo, umaumaga. Naghihintay siya ng kape at naninigarilyo. Habang kagkag ako sa pagitan ng kuna at libro, nagpapahid ng lipstick at nagpapatulo ng gripo, hindi siya nag-aangat ng muka, umaaso man ang kawali o umiingit ang bata. Hinahatdan ko siya ng brief at tuwalya sa banyo. Inaaliw kung mainit ang ulo. Wala siyang paliwanag kung bakit hindi siya umuwi magdamag. Ngunit kunot na kunot ang kanyang noo kapag umalis ako ng linggo. Ayaw niya ng galunggong at saluyot kahit pipis ang sobrang inabot. Ibig pa yatang magmala ako ng ulam kahit ang pangrenta ay laging kulang. Ako'y guro, asawa at ina. Isang babae, napapagal sa pagiging babae. Itinakda ng kabahaging masumpa sa walis, labad at uyayi, kahit may propesyon kumikita ng salapi. Iyot-iyon din ang ruta ng araw-araw, kabagutang nakalatag sa kahabaan ng bahay at paaralan, ng kusina at higaan. May karapatan ba akong magmukmok? Saan ako tatakbo kung ako'y malungkot? May beer house at massage parlor na tambayan ang kabiyak kong nag-aasam. Nasa bintana ako't maghihintay. Nagbabaga ang katawan ko sa paghahanap. May krus ang dila ko't di makapangusap. Humihingi ng tinapay ang anak ko. Tinutodo ko ang volume ng radyo. Napagod yata ako't ng hinawa. Nagsikap mangibang lupa. Noon, ako nalanaginip na nakapantalon, nagpapadala ng dolyar at pasalubong. Nakakahinga na ako ngayon ng maluwag. Walang susi ang bibig at ang isip ay bukas. Aminin ko, ako'y nangungulila. Ngunit sariling kape ko na ang tinitimpla. Nag-aabang ako ng sulat sa tarangka at pinto. Sa telepono'y nabubusog ang puso. Umiiyak ako nung una. Nagagamot pa lang lahat sa pagbabasa. Ito lamang ang sagot. Bayaang lalaki ang maglaban ng kumot.